Nang maglaho ang lahat sa kanya, napasigaw si Will at nahulog mula sa gusali. Ngunit nasalo siya ni Werner sa tulong ng kanyang familiar. Habang tumatakas sila, patuloy na humahagulgol si Will para kay Rusty, iniisip kung bakit nauwi sa ganito. Samantala, walang ginawa ang mga Magia Vander kundi manood mula sa tore. Habang nauubos ang pasensya ni Alf-Arya, si Zeo ang unang sumabog. Habang papalayo siya, agad siyang tinanong ni Car-Riot kung saan siya pupunta. Sagot ni Zeo, malinaw na sa digmaan siya tatanggo. Para sa kanya, kaiyahiya ang pag-iyak at marahas na kamatayan, at wala nang silbi ang mga taong nasa labanan. Mas walang silbi sila na nanunood lang habang namamatay ang iba. Sa kabila ng galit ni Zeo, nanatiling kalmado si Car-Riot at pinaalala ang utos ni Aaron. Ipinaliwanag na kapag bumagsak ang Magia Vander, mawawala ang Great Barrier, at lilipulin ng Celestial Host ang mundo hanggang maging abo. Dagdag pa ni Car-Riot, dehado pa sila ngayon, kaya dapat maghintay hanggang makabawi ang mana, at isipin ni Zeo ang tungkulin niya bilang Magia Vander. Sinagot siya ni Zeo na pwede nitong itago ang mahina nitong titulo. Habang paalis siya, nagpaputok si Car-Riot ng apoy na palaso bilang babala at pinabalik siya. Kung hindi, pipilitin niya itong pigilan. Ngumiti si Zeo sa gitna ng galit at hinamon siyang subukan. Samantala, tinakpan nila Fia Vites si Eleanor gamit ang kapa upang hindi nito makita ang maaaring kahihiyan. Sinabi ni Eleanor na katawa-tawa ito, ngunit mananatili siyang manonood dahil ito ang lupain ng mga salamangkero. Ipinaalala ni Phyllis Shalia na may isa pa silang lahi sa akademya at tinanong ang utos niya. Nang makita ni Eleanor si Wine na lumalaban, nagalit siya at pinapanta si Phyllis, na agad na nawala upang sundin ang utos. Tahimik na nasaksihan ni Sarisa ang lahat, batid na desperado na ang laban at hindi magkakasundo ang Magia Vander, kaya walang magandang mangyayari. At nang tila wala nang masasama pa, tuluyan nang napuno si Alf-Arya at hinarap si Aaron. Walang pag-aalinlangan, inutusan niya itong bawiin ang utos dahil nasasayang ang oras. Kalmadong tumanggi si Aaron at pinahinto siya. Ngunit hindi umatras si Alf-Arya. Matatag siyang tumayo at tumitig ng may hamon, at biglang lumamig ang paligid. Sa isang iglap, nabalot ng yelo ang lugar. Nagbabala siya na ililigtas niya ang mga mahal niya, kasama si Will. At kung haarang si Aaron, pababagsakin niya ito. Nataranta si Sarisa sa banta, ngunit nanatiling seryoso si Alf-Arya. Samantala, lumilipad si Werner kasama si Will, batid na bumagsak na ang kanilang linya dahil sa pagdating ng Dinder. Unti-unti nang tinutulak pabalik ang mga salamangkero ng mga natitirang Dinoboros, at kahit ang mga duwende ay hirap pigilan ito. Si Will na lang ang natitirang pag-asa. Ngunit wasak ang loob ni Will sa pagkawala ni Rusty. Pakiramdam niya'y wala siyang kayang iligtas. Iniisip niyang katulad lang ito noon nang mawala si Alf-Arya. Sinisisi niya ang sarili dahil hindi siya marunong gumamit ng mahika. Dahil dito, hindi niya naprotektahan sina Alf-Arya, Rusty, o kahit sino. Sumisigaw siya, sinasabing siya'y inutil na walang mahika. Sinubukan siyang pakalmayan ni Werner, ngunit tinanong siya ni Will kung bakit siya lang ang hindi marunong gumamit ng mahika habang umiiyak. Sa kabila ng sakit, pinilit siyang patatagin ni Werner. Ngunit bigla silang napatigil nang makaharap si Marze, na lumulutang sa hangin. Sinabi nitong mabaho si Will at mas nakakainis pa siya kaysa sa mga duwende, kaya papatayin na niya sila pareho. Agad itong umatake, kaya napilitan si Werner na umiwas upang iligtas sila. Samantala, patuloy na lumalaban sina Wine, Colette, Julius, at Lihana laban sa natitirang Dinoboros gamit ang dating taktika. Ngunit biglang napatigil si Colette nang makita ang isang pagsabog sa malayo. Lumapit si Lihana at pinagsabihan siya, ngunit nanatili siyang nakatuon dito, may masamang kutob. Biglang dumating si Kiki, sugatan at pagod. Nang tawagin siya nito, agad na naunawaan ni Colette na may kinalaman iyon kay Will. Agad niyang kinuha si Kiki at tumakbo, hiniling na dalhin siya kay Will. Sumunod si Sion at iniwan ng iba upang magpas siya. Habang nangyayari ito, pinanood lang ng Headless ang lahat at sinabing tila sabik si Marze. Gusto man itong manghuli ng ulo, tungkulin niya ngayon ang maging konduktor. Agad nitong pinadala ang Dinder sa tore. Alam ni Clary na hindi nila ito dapat makalapit sa Central Floss, ang puso ng lungsod.
Agad siyang gumamit ng maraming mahika, ngunit ikinulong siya ng Dinder sa isang pagsabog. Nakita ito ni Edward, ngunit wala siyang oras, kaya inutusan niya ang mga duwende na magsakripisyo at umatake. Pinapunta niya sila sa sentro upang sirain ang sandatang gamit ng Dinder. Tumutol si Gina, sinabing pagod at sugatan na ang kanyang mga kasama at marami na ang namatay. Ngunit sumigaw si Edward at inaming hinihiling niya silang mamatay para sa lungsod at mga bata. Narinig ito ni Wine, Lihana, at Julius nang dumating sila. Biglang umatake ang isang Dinoboros kay Gina, ngunit itinulak siya ni Edward at sinalo ang tama. Agad siyang tumayo at ginapi ang halimaw. Nagulat si Gina at hindi maintindihan ang ginawa niya. Ipinaliwanag ni Edward na ang kalaban ay hindi tinatablan ng mahika, kaya mas mababa ang halaga ng buhay niya kaysa sa kanila. Sinabi niyang handa rin siyang magbayad ng parehong halaga, kaya hinihiling niya ang kanilang sakripisyo. Dahil dito, tumayo si Gina ng may determinasyon at inutusan ang mga duwende na tipunin ang kanilang mga kapatid at tumungo sa sentro ng lungsod. Samantala, patuloy na tumatakbo si Colette upang hanapin si Will, ngunit hinabol siya ni Sion, sinasabing hindi siya pwedeng mag-isa. Sa kabila nito, hindi tumigil si Colette para kay Will, ngunit biglang sumulpot ang Dinder sa harap nila. Agad siyang umatake, ngunit walang epekto ang unang tama. Sa tangkang maglabas ng ikalawang mahika, pamaalya ito sa pinakamasamang sandali. Hindi siya binigyan ng oras ng Dinder at agad siyang sinugod. Sinubukan ni Sion na iligtas siya gamit ang mahika. Samantala, si Mike Mas, isang ika-6 na taon na estudyante, ay nag-anunsyo gamit ang mahika na bumagsak na ang kanlurang depensa at nalipol ang unit ng High Mage sa Hilagang Silangan. Hindi na mapigilan ang mga Dinoboros, kaya dapat ilikas ang mga sibilyan sa timog habang pinipigilan sila ng koponan ni Organo. Patuloy na umatake ang Fire Faction at inutusan ang lahat na lumaban hanggang huli. Sa kabila nito, bagbog na si Rose. Habang naglalakad sa gitna ng labanan, alam niyang imposibleng lumaban hanggang wakas. Kahit sukdulan na ang pagod, hinarap niya ang ilang Dinoboros at naisip si Colette, umaasang makita siya sa huling pagkakataon. Ngunit tila huli na ang lahat. Habang tumatakas ang iba, nanatili si Laurel at sinubukang umatake sa isang Dinoboros. Pinagmamadali siya ni Gordon na umalis, ngunit tumanggi si Laurel. Sinabing si Will ang nagligtas sa kanila kaya hindi sila pwedeng tumakas. Sinabihan siya ni Gordon na tigilan ang kabayanihan habang nanginginig na siya. Bago pa siya makasagot, isang Dinoboros ang sumabog mula sa pader at umatake. Wala silang oras, ngunit dumating si Profesor Elisa at winasak ito sa isang mahika. Inutusan niya silang iligtas ang mga sugatan, dahil iyon ang tanging maitutulong nila. Agad sumunod sina Gordon at Laurel at naghanap ng mga nakaligtas. Di nagtagal, nakita nila si Emma Clever, isang ika-6 na taon, na umiiyak habang hawak ang kamay ng isang nasawing estudyante. Sinabi nitong may batang kapatid ang babae at uuwi na sana, ngunit hindi na mangyayari iyon. Para sa kanya, sobrang malupit nito. Hindi siya masisi ni na Gordon at Laurel, ngunit habang nakatayo sila, natunton sila ng isang Dinoboros. Samantala, pinakikinggan ni Cauldron ng magulong ulat mula sa iba't ibang lugar. Nalaman niyang sugatan si Edward at nawawala sina Wertner at Clary. Patuloy ang pagkalat ng apoy kaya hindi maayos ang paglikas. Alam niyang wala nang lalala pa, at hirap na silang protektahan ang mga sibilyan. Hindi nila mapa-atres ang kalaban, at buhay pa ang Dinder. Habang papunta sa sentro ang mga Dinoboros, nabawasan man ang Mage Slayers dahil sa mga duwende, hindi pa rin nila mapigilan ang Dinder. Alam ni Iris na ito ang pangunahing problema, kulang sila sa lakas. Sa kakaunting duwende, ang tanging pag-asa ay marangal na kamatayan. Sa ganitong takbo, babagsak ang tore. Habang nag-iisip siya, may narinig siyang pagsabog at agad humingi ng ulat. Ngunit bago pa ito masagot, dumating si Finn at tinanong siya tungkol sa espada. Nakilala siya ni Iris, at muli niyang tinanong habang pinupulot ang espada ni Will, nais malaman kung nasaan siya. Samantala, inamin ni Marze na mahusay si Wertner dahil nakaganti pa ito sa kabila ng sitwasyon. Ngunit alam niyang malalim ang tama nito, kaya tiyak na katapusan na. Sinubukang bumangon ni Will matapos bumagsak, hindi alam kung nasaan siya. Ipinaalam ni Wertner na nasa kanlurang bahagi sila ng lungsod. Bagamat hilo,
Nakita ni Will ang malaking sugat sa tiyan ni Werner, na nagsabing iyon lang ang nagawa niya upang protektahan siya. Sa kabila ng kalagayan, ngumiti si Werner at humingi ng paumanhin, sinabing si Will na ang pag-asa ng lungsod. Tumanggi si Will, sinabing hindi niya kaya dahil nabigo siyang iligtas si Rusty. Ngayon, ganoon din ang mangyayari kay Werner. Lagi siyang inililigtas, ngunit wala siyang mailigtas. Hindi kayang baguhin ng espada ang mundo. Habang umiiyak si Will, ngumiti pa rin si Werner at niyakap siya. Inamin nitong nagsinungaling siya bilang guro, marunong pala siyang gumamit ng mahika. Sinabi niyang may isang mahika na magbibigay ng pag-asa. Ngunit matapos iyon, nawalan siya ng malay. Nataranta si Will at nakiusap na huwag siyang mamatay, gustong malaman ang mahika. Ngunit walang tugon. Dumating si Finn at sinabing ayos lang si Werner, hihinga ito muli kapag bumalik ang pulso. Napansin ni Will na unti-unti itong gumagaling. Sinabi ni Finn na mas mahalaga ngayon si Will at kailangan niyang tumayo. Hindi niya maintindihan, kaya ipinaliwanag ni Finn na hindi literal na mahika ang tinutukoy, kundi ang pinanggagalingan ng lakas, ang kalooban at damdamin. Isang sigaw na kayang gawing realidad ang imposible. Hindi kumbinsido si Will at tinawag itong pambata. Nagalit si Finn at pinagsabihan siyang tigilan ang kalokohan. Para sa kanya, iyon ang pinakamahalaga, ang hindi nagbabago ay hindi makakabago ng mundo. Itinuro niya ang espada at pinaalala ang pinagmulan ni Will. Ibinaba niya ito sa lupa at sinabing bukas na ang kandado, kailangan na niyang kunin ang espada at tahakin ang dilim lampas sa huwad na langit. Pinatakan niya ito ng dugo at sinabing alam na ni Will ang sagot. Biglang nagliwanag ang espada at tinanong niya ang pangalan ng mahikang nasa puso niya. Naalala ni Will ang lahat at inutusan siyang isiga ito. Sa pag-iisip sa mga mahal niya, naramdaman niya ang sagot. Agad niyang hinugot ang espada at sinabing ang pangalan ng kanyang mahika ay Tapang. Pagkasabi nito, pumuti ang kanyang buhok at naalis ang limitasyon. Inutusan siya ni Finn na pakawalan ito. Sa isang iglap, tumakbo si Will sa buong lungsod, kasing bilis ng kidlat, at nilipol ang lahat ng Dino Boros sa kanyang daraanan. Sandaling nasal ayan ni na Edward, Julius, Wignell, at Lihana ang kanyang pagdaan at hindi makapaniwala. Napakabilis ni Will kaya hindi na maintindihan ng iba ang nangyayari, ang alam lang nila, may puwersang pumupuksa sa mga halimaw sa isang kisap mata. Pinanood ito ni Iris sa kanyang mga aparato at napagtantong malilibot nito ang buong lungsod. Ngumiti si Alfaria mula sa tore, batid na ang nangyayari. Samantala, patuloy na lumalaban si Sion laban sa Dinder upang protektahan si Colette. Kahit pinapaalis siya nito, tumanggi siya, sinabing hindi tatakbo si Will dahil ang duwag na iyon ang pinakamatapang. Kaya gagawin din niya iyon. Habang hinaharap ang Dinder, biglang dumating si Will. Napagtanto niyang mali si Sion, naiinggit siya rito at matagal na itong hinahabol dahil sa kanyang kahinaan. Kaya mula ngayon, magiging nag-iisang espada siya. Agad niyang hinarap ang Dinder at binangga ito, pinakawalan ang Mage Blade, sapat upang itulak ito. Sa paglipat ng tagpo, bumalik tayo sa nakaraan kung saan kinausap ng mangkukulam na si Mercedes si Finn maraming taon na ang nakalipas. Nang makita ni Finn ang sanggol sa kanyang bisig, tinanong niya kung natupad na ba talaga ng tore ang pag-asa ng mundong ito. Binanggit niyang baka nagkamali ang Doomsday Clock, ngunit nilinaw ni Mercedes na ang sanggol ay tila isang marupok na sanga na maaaring mabali anumang oras. Ipinaalala rin niyang selyado na ang Celestial Stairway kaya magkakaroon pa sila ng kaunting palugit bago tuluyang wasakin ng Celestial Host ang mundo. Sa maikling panahong iyon, tututukan niya ang maraming wand. Ibinigay ni Mercedes ang sanggol kay Finn at sinabing siya naman ang bahala sa nag-iisang espada. Tinanong ni Finn kung sigurado ba talaga siya rito, ngunit nagsawa na si Mercedes sa paulit-ulit niyang pagdududa. Iniunat ng sanggol ang kamay nito at mahigpit na hinawakan ng daliri niya, tila ayaw siyang pakawalan. Saglit na nag-atubili si Mercedes bago tuluyang bumitaw at sinabing bahagi ito ng kasunduang dinala ni Finn sa kanya. Kailangang makahanap siya ng taong kayang gumamit ng ikalimang elemento, at sa pagkakataong ito ay dapat niyang matagpuan ang susi na magtutugma sa mundong ito. Habang umaalis si Mercedes nang hindi na lumilingon, nangako si Finn na gagampanan niya ang tungkulin niya at hahanapin ang wand at espada upang maprotektahan ang mundo. Sa kasalukuyan, nakita ni Finn si Will matapos magising ang kapangyarihan nito.
Nababalot ng pilak na liwanag si Will habang mabilis niyang nilalansag ang mga halimaw sa kabisera. Alam ni Finn na napakarami nilang pinagdaanan upang makarating dito, kaya iniisip niya kung magiging awiting tagumpay ba ito o isang malupit na trahedya. Saglit niyang inisip na baka isa itong pambihirang komedya, ngunit nais niyang malaman kung saan sila dadalhin ng kasunduan nila ng dakilang mangkukulam. Target ngayon ni Will ang Dinder, isang halimaw na mamamatay mangkukulam. Matapos ang unang atake, nagulat si Colette at Scan nang makitang siya nga iyon. Hindi nag-aksaya ng oras si Will at muling sumugod. Dahilan upang mapalipad ang halimaw hanggang gitna ng kabisera. Habang nagkakagulo ang mga mage at pinapaalis ang headmistress, nanatiling kalmado si Cauldron at gumamit ng spell na Credo's Aqualum upang harangin ang halimaw at protektahan ang gusali. Bagamat napigilan nila ang pagpasok ng halimaw sa akademya, wala pa ring nakauunawa sa tunay na nangyayari. Pinipilit ng mga mage si Cauldron na lumikas, ngunit tumanggi itong umalis at nakiusap na maghintay pa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niyang dahan-daang naglalakad si Will papalapit sa Dinder. Kahit tinamaan ng malakas, agad na tumayo muli ang halimaw kaya sumugod ulit si Will. Nang magsalpukan sila, lumikha iyon ng matinding pagsabog na yumanig sa buong kabisera. Ang mga estudyanteng malayo sa labanan ay napaisip kung ano ang sanhi ng ingay mula sa sentro ng lungsod. Sina Donan at ang mga duwende ay wala ring ideya, ngunit naghinala si Julius na baka si Will ang lumalaban. Ganoon din ang hinala ni Lihana at ng iba pa kaya napagtanto nilang nasa unahan nila si Will. Agad silang tumakbo patungo sa sentro ng lungsod habang habol ni Julius kahit wala na siyang natitirang mahika. Nag-aalala rin ang ibang mage habang umaasang hindi si Will ang nasa gitna ng kaguluhan. Hindi makapaniwala ang mga estudyante na kayang harapin ni Will ang ganoong halimaw, ngunit dahil doon ay lalo silang napasugod sa sentro ng lungsod. Samantala, maging ang Magi Vander sa tore ay hirap paniwalaan ang kanilang nasasaksihan. Lubos namang namangha si Alfaria habang pinapanood si Will. Nahulog si Clary mula sa kanyang walles at pagtingin niya sa labanan ay agad niyang nakilala si Will. Napagtanto niyang kaya nitong makipagsabayan sa kalabang minsang tumalo rito. Nang makita niya si Edward, muntik pa siyang mahulog muli habang tinatawag ito. Nagulat si Edward na buhay pa siya at sinabing malas lang talaga ang talento niya. Pinatahimik siya ni Clary at nagtanong kung sino ang batang lumalaban, ngunit nag-atubili si Edward bago sumagot. Pagdating ng ibang estudyante sa sentro ng kabisera, nadatnan nila sina Rene at Jeroen na pinapanood ng malapitan ang laban. Kahit naroon sila, hirap pa rin silang sundan ang galaw ni Will at ng halimaw dahil sa bilis ng mga ito. Ayon kay Jeroen, kahit hindi nila lubos maintindihan ang nangyayari, malinaw na nakakasabay si Will. Nais sana ni Emma na tumulong sa labanan, ngunit agad siyang pinigilan ni Pam at ipinaalalang walang epekto ang mahika nila sa halimaw. Kapag nakialam pa sila, baka sagabal lang sila kay Will. Sumang-ayon si Rene at pinaalalang ang lumalaban ngayon ay ang walang talento na matagal nilang minamaliit at kinukutya. Natahimik ang lahat matapos iyon at napaisip kung ano pa ang maitutulong nila kay Will. Sa gitna ng katahimikan, sinabi ni Lear na iniligtas sila ni Will at hanggang ngayon ay lumalaban pa rin ito para sa kanila, kaya dapat may magawa sila. Habang walang makaisip ng paraan, si Cyan ang unang sumigaw upang palakasin ang loob ni Will. Sinundan siya ni Colette at Kiki, pati sina Wine at Lihana, hinihikayat si Will na huwag sumuko. Maging si Julius ay sumigaw rin, sinabing malayo na ang narating nito kaya dapat niyang tapusin ito. Nagulat ang ibang estudyante nang makitang pati sina Julius at Cyan ay sumusuporta kay Will. Kalaunan, naunawaan nilang iyon lang ang tanging paraan upang matulungan siya kaya sabay-sabay silang nagsimulang sumigaw para palakasin ang kanyang loob. Sa kabilang banda, pilit pa ring gustong sumabak ni Edward sa labanan kahit sugatan na siya dahil ayaw niyang ipaubaya iyon sa isang hindi gumagamit ng mahika. Nilapitan siya ni Clary at sinabing hindi pa rin talaga siya nagbabago. Ngunit ipinaalala rin niyang hindi ito oras para protektahan ang estudyante niya, kundi oras para magtiwala rito. Sa huli, umurong si Edward kahit halatang hindi pa rin siya payapa sa sitwasyon. Samantala, sina Donan at ang mga duwende ay buong pusong sumusuporta kay Will, hinihikayat siyang durugin ang halimaw. Sa buong kabisera, iisa na ang sigaw, manalo si Will at iligtas silang lahat.
Nasaksihan ito ni Iris at hindi siya makapaniwala na ang buong mundo ng mahika ay sumisigaw para sa isang walang talento na hindi marunong gumamit ng mahika. Ngunit malinaw ang sagot sa harap niya, ginagawa ni Will ang hindi kayang gawin ng iba. Siya lang ang humaharap sa kinatatakutang Dinder gamit lamang ang espada. Habang lumalaban, naalala ni Will ang mahabang panahong puno ng pagdurusa. Matagal siyang hinamak at pinagtawanan. Dumating pa sa puntong kinamuhian niya ang mundong ito. Ngunit sa kaibuturan ng puso niya, nais lang niyang kilalanin siya ng mga tao. At ngayon, lahat ay sumisigaw para sa kanya. Kahit minsan lang itong mangyari, sapat iyon upang bigyan siya ng lakas na ipaglaban at protektahan silang lahat. Dahil sa paniniwala ng mga tao sa kanya, mabilis na pinaikutan ni Will ang Dinder upang mawalan ito ng balanse bago tumalon pataas at sumugod gamit ang espada. Ngunit nakapaghanda ang halimaw at sa banggaan nila ay nabali ang espada ni Will. Mula sa tore, nakita ito ni Alf Arya at agad na naunawaan ng lahat ang panganib. Kung walang sandata, dehado si Will. Mabilis niyang hinarang ang atake gamit ang natitirang bahagi ng espada habang iniisip ang susunod na hakbang. Biglang tumayo si Alf Arya at lumabas. Pinigilan siya ni Kariet dahil bawal silang umalis sa tore. Ngunit sinabi niyang sa balkonahe lang siya pupunta. Napansin ng lahat ang maliliit na tipak ng yelo sa paligid niya. Nang lingunin niya sila, pabiro niyang sinabing nadulas lang ang kamay ko. Kasunod noon, isang dambuhalang espadang yelo ang bumagsak mula sa tore diretso kay Will. Ngumiti si Alf Arya, at kahit hindi siya makita, ngumiti rin si Will dahil alam na niya ang gagawin. Itinaas niya ang sirang espada at sinalubong ang bumabagsak na sandata. Sa lakas ng banggaan, umugang ang buong paligid. Makalipas ang ilang saglit, nakita ng lahat na ang sirang espada ni Will ay naging ganap na sandatang yelo na pinatibay ng mahika ni Alf Arya, isang lubos na napalakas na Albuswiss. Napagtanto ni Nasan at ng iba pa na kayang akuin ng espada ni Will ang mahika ng iba. Ngunit nagbabala si Julius dahil Mage Slayer ang gamit ng Dinder at hindi dapat umepekto rito ang mahika. Sa kabila nito, buong tiwalang sumugod si Will. Sa isang iglap, hiniwa niya mismo ang Dinder. Hindi makapaniwala si Iris dahil tila binalewala lang ni Will ang kapangyarihan ng Mage Slayer. Naguluhan si Mars at hindi maintindihan kung paano iyon posible. Maging si Headless at ang mga Magia Vander sa tore ay natigilan. Tanging si Zoe ang natawa sa paghanga habang sinusubukan ni na Eleanor at Kariet na unawain ang kapangyarihan ni Will. Naniniwala silang ito ang ikalimang elemento, ang sinaunang susi ng mundo. Tahimik lamang si Aaron ngunit batid niyang natagpuan na ni Finn ang matagal nitong hinahanap. Patuloy na nakipaglaban si Will. Sa bawat atake, nagyayelo ang katawan ng Dinder. Tumalon siya sa mga pader upang umiwas, saka sumugod muli at tinaga ito mula sa ibaba. Kahit makalaya ang halimaw sa yelo, wala itong nagawa sa sunod-sunod na pag-atake ni Will. Sa isang kisap mata, naiwasan niya ang sabayang pag-atake at ginawa itong yelo bago tuluyang wasakin. Namangha sina Wine, Lihana, at Colette sa nakakayanig na lakas ni Will. Para nilang nakikitang magkasamang lumalaban sina Will at Alf Arya. Halos hindi na makatayo ang Dinder kaya agad inutusan ni Mars si Headless na kumilos. Maya-maya, bumukas ang maraming tarangkahan sa kalangitan at bumuhos ang mas marami pang halimaw. Napalibutan si Will, ngunit nanatiling kalmado si Alf Arya dahil alam niyang walang dapat ikatakot habang magkasama sila. Itinarak ni Will ang espada sa lupa at inactivate ang overload. Isang napakalakas na bugso ng kapangyarihan ang sumabog. Kasunod nito, ginamit niya ang Glaze Frost L7 na lumikha ng dambuhalang kastilyong yelo sa likuran niya. Hindi man lang niya iginalaw ang espada ngunit nagsulputan ang mga tulos na yelo mula sa lupa at tinuhag ang mga halimaw. Sa huli, ginamit niya ang Fruzel Cardina upang pasabugin silang lahat sa isang iglap. Napatulala ang lahat, mga estudyante, si Edward, maging sina Mars at Headless. Nawalan ng masabi si Mars sa nasaksihan. Nagpasya si Will na wakasan na ang laban. Dahil wala nang sagabal, buong lakas niyang pinahaba ang espadang pinatibay ng kapangyarihan ni Alf Arya at sumugod diretso sa Dinder. Sa isang malupit na hiwa, tuluyang nagyelo ang halimaw bago ito nabasag kasama ng kastilyong yelo. Wala nang natira sa Dinder. Nagbunyi ang buong kabisera nang mapagtantong ligtas na sila. Napaluha si Colette sa tuwa habang masayang pinagmamasdan ng lahat si Will.
Maging si Cyan ay napaluha rin, napagtantong tama ang paniniwala nila kay Will. Masayang sumigaw si Laurel sa tagumpay habang niyakap ni Colette si Kiki. Masiglang nagdiwang si Clary habang tahimik namang nakatingin si Edward. Hindi na maitanggi ang katotohanan. Kahit si Iris ay hirap pa ring tanggapin ang nangyari, ngunit isang bagay ang malinaw, nanalo si Will at iniligtas silang lahat. Masayang nagbunyi sina Donan at ang mga duwende dahil kailanman ay hindi sila nawalan ng tiwala kay Will. Ipinagmamalaki rin siya ni Gina habang si Elisa ay labis ang ginhawang naramdaman nang matapos ang lahat. Sa isang sulok ng kabisera, bahagyamang may malay si Werner, alam niyang iniligtas sila ni Will. Samantala, natatawang pinuri ni Finn si Will. Sinabing higit pa ito sa inaasahan niya. Para kay Finn, si Will ang natitirang pag-asa ng mundong ito. Ngumiti si Finn habang nakatingala sa langit at humingi ng paumanhin kay Mercedes sa matagal niyang paghihintay. Sinabi niyang panahon na upang tuparin nila ang kanilang kasunduan, kahit inabot pa iyon ng 500 taon. Sa huli, ipinahayag ni Finn na dito nagtatapos ang mahabang prologo. Hinamon niya ang huwad na kalangitan na maghintay lamang dahil nagsisimula pa lang ang tunay na kwento, ang alamat ng pagsasanib ng wand at espada. Bumalik tayo 3 taon sa nakaraan, sa araw na unang naranasan ng mga tao ang ulan sa ilalim ng huwad na langit. Dahil sa mahika ni Alf Arya, hindi magawang ma-enjoy ni Will Surfert ang ulan. Tahimik siyang nakaupo habang pinagmamasdan ng tore na tila napakalayong marating. Iniunat niya ang kamay sa langit habang iniisip kung maaabot pa ba niya balang araw ang taong nais niyang makasama, pero kahit isang patak ng ulan ay hindi niya makontrol. Habang nag-iisip siya, dumating si Rusty na mandala ang payong upang masilungan siya. Ipinaliwanag nitong siya mismo ang gumawa nito dahil nais niyang maging artificer. Nang tanungin ni Will kung sino siya, nagpakilala si Rusty bilang bago niyang roommate at sinabing nais niya itong maging kaibigan. Sa kasalukuyan, napapanaginipan ni Will ang alaalang iyon habang walang malay at nasa pangangalaga ni Headmistress Cauldron. May luha pa sa kanyang mga mata habang ibinabalik ni Cauldron sa normal ang buhok niya. Sinabi ni Finn na tila lubos na nitong namaster ang pamana ng Mage Queen. Ipinaalala naman ni Cauldron na siya ang dahilan kung bakit nanatili si Will sa akademya kaya tungkulin niyang gabayan ito. Ipinaliwanag niyang maayos ang pag-edit sa alaala ni Will upang maibalik ito sa dati niyang sarili. Alam ni Finn na kapalit nito ay mananatiling tulog si Will sa loob ng kanyang mga alaala, ngunit hindi niya maiwasang isipin kung ano ang napapanaginipan nito nang makita ang mga luha niya. Samantala, nagising si Professor Werner at agad siyang pinagalitan ni Edward dahil inuuna pa rin niya ang iba kaysa sarili niyang sugat. Sang-ayon si Colette Lawar at pinaalalahan ng dapat pa rin niyang pahalagahan ang sariling buhay. Habang sinusubukan ni Werner alamin kung nasaan siya, dumating si Elisa dala ang basket ng prutas at sinabing nasa infirmary siya matapos bumagsak mula sa bubong ng akademya. Masaya si Elisa na nagising na siya ngunit agad siyang pinigilan ni Colette nang hahawakan na sana nito ang mukha ni Werner. Nagtalo ang dalawa habang tahimik na nakatingin si Werner. Bigla niyang naalala si Will kaya agad niya itong tinanong. Ipinaalam ni Edward na si Headmistress Cauldron ang nag-aalaga rito kaya wala silang dapat ipag-alala. Pagkatapos, pinahiga muli niya si Werner upang makapagpahinga. Hindi nagtagal, ipinaalam ni Lihil sa ibang estudyante na ligtas na sina Werner at Will. Mabilis niyang itinama ang sarili at muling tinawag si Will na book learner. Sinabi rin niyang ayon kay Elisa ay maaari itong makadalaw sa graduation. Natuwa ang lahat dahil si Will ang isa sa pinaka-nagsikap sa kanila. Ngunit sumingit si Julius Rinberg at tinawag silang inosente. Ipinaalala niyang hawak ni Will ang kakaibang kapangyarihang iyon kaya walang dahilan upang mag-alala sila rito. Tinanong siya ni Emma Clover kung bakit ganoon ang sinasabi niya, ngunit pinutol siya ni Julius at sinabing hindi pa katagalan ay minamaliit din nila mismo si Will. Natahimik ang lahat matapos iyon. Sinabi ni Julius na nalasan na silang lahat gaya ng elf at iba pa. Dumating naman si Wignall Lindor at sinabing tila si Julius ang tunay na matigas ang ulo. Nilinaw ni Julius na hindi siya yuyuko sa kagustuhan ng karamihan. Ngunit sinabi ni Wignall na kahit hindi niya aminin ay may lihim siyang pasasalamat kay Will dahil iniligtas siya nito. Gumawa siya ng rosas na yelo at ipinaalala ang noblesse oblige ng isang mage. Dinurog ni Julius ang rosas gamit ang kamay at lumayo habang sinasabing kahit ano paman ay hindi makakaakyat si Will sa tore at malaking ginhawa iyon.
Pagkaalis niya, tinanong ni Gordon Valley si Zion Ulster kung ano ang tingin nito, ngunit tahimik lang si Zion habang nakatingin sa labas ng bintana. Sa ibang lugar, kinausap ni Iris si Aaron Masteriez at ibinalitang humigit kumulang 3,000 katao ang namatay o nasugatan sa Termen area. Hindi pa rin nila alam kung nasaan ang mga lider ng pag-atake kaya ipinag-utos ni Aaron na hatiin ng bawat paksayon ang investigasyon habang inuuna muna ang pag-aayos sa kabisera. Pagkatapos, tinanong niya si Iris tungkol kay Will Surfert dahil nais niyang malaman kung bakit hindi nila natukoy ang presensya nito sa nakalipas na 6 na taon. Sagot ni Iris, malamang na itinago ito ni Headmistress Cauldron hanggang tuluyan itong mag-mature. Napabuntong hininga si Aaron dahil masyadong maraming desisyon ang ginagawa ni Cauldron nang walang konsultasyon kaya napagdesisyonan niyang kay Finn ipagkatiwala ang pagbabantay sa sword. Nang tanungin ni Iris kung ano ang tingin niya kay Will, sinabi lang ni Aaron na kung ito nga ang wand at sword ng panata ng Mage Queen, darating ang araw na magtatagpo ang lahat. Dumating ang 3 Magia Vander. Unang nagsalita si Carriot habang humihingi ng paumanhin sa pagkahuli. Inakala naman ni Zeo na isa na namang nakakainip na evaluation meeting iyon ngunit agad siyang tinawag ni Eleanor na barbaro at pinatigil sa kaiingay. Ipinaalam ni Aaron na magbabahagi sila ng impormasyon tungkol sa mga umatake kaya kailangang ilihim muna ang insidente sa student practice. Tinanong ni Carriot kung may impormasyon ba mula sa mga nahuling Mage Slayers ngunit sinabi ni Aaron na wala. Nagtanong naman si Zeo tungkol sa mga halimaw ngunit wala ring sagot si Aaron. Dahil doon, tinawag siya ni Eleanor na inutil na hari at tinanong kung may hinalaman lang ba siya. Binanggit ni Aaron ang malaking digmaan 10 taon na ang nakaraan dahil kapareho raw iyon ng pakiramdam ng mga destroyer na minsang nagpayanig sa mundo ng mahika. Nagulat ang lahat, tinanong ni Carriot kung iniisip niyang may mga nakaligtas mula sa Nirdun. Natuwa naman si Zeo at sinabing mukhang naging interesante na ang usapan. Tinanong ni Eleanor kung posible bang nagkakamali siya dahil nagsakripisyo ng husto si Lafia at ang kanyang mga tao upang lipulin ang mga iyon. Tinukso siya ni Zeo na baka natatakot lang siya dahil hindi siya lumaban noon. Sa galit ni Eleanor, agad niya itong inatake at umalingaw-ngaw ang shockwave sa buong kabisera. Sina Carriot at Aaron ay kalmadong nagcast ng barrier upang protektahan ang sarili. Napakapit na lang si Iris sa upuan ni Aaron habang sinasabing kaya ayaw niyang dumalo sa mga meeting ng Magia Vander. Tinanong ni Eleanor si Zeo kung gusto ba nitong mamatay ngunit iniwasan lang nito ang atake. Bago pa lumala ang sitwasyon, pinigilan sila ni Aaron at sinabing magpapatuloy ang bawat paksayon sa investigasyon dahil malapit na ang bloom, ang pruning of new buds. Pagkatapos, tinanong ni Carriot si Sarisa kung ano ang ginagawa nito roon. Kabado namang pumasok si Sarisa sa meeting room habang magulo ang itsura matapos tamaan ng atake ni Eleanor. Tinanong siya kung nasaan si Alf Arya dahil ipinatawag ang lahat ng Magia Vander. Nahihiyang sumagot si Sarisa na sinabi ni Alf Arya na masakit ang tiyan nito kaya hindi makakadalaw. Samantala, nasalubong ni Lihana Owens si Colette sa labas ng akademya at napansin ang mga bulaklak na dala nito. Ipinaliwanag ni Colette na para iyon kay Rusty dahil wala pa itong puntod. Tinanong ni Lihana kung anong klaseng tao si Rusty Norman. Inamin ni Colette na hindi rin niya ito gaanong kilala dahil artificer studies ang kinukuha nito at bihira niya itong makita. Narinig lang niyang transferi ito mula sa western capital ng Terralis. Bigla raw itong lumitaw at palaging nakadikit kay Will. Inamin din niyang nagselos siya rito noon. Inilagay niya ang mga bulaklak sa ilog at hinayaang tanggayan ng agos habang sinasabing ikinwento ni Will na nakatagpo siya ng tunay na kaibigan kay Rusty. Habang lumilipas ang mga araw, mabilis na naayos ang syudad sa tulong ng mga dwarf. Habang naglalakad si Finn, biglang lumitaw si Iris at tinawag siyang invest. Huminto si Finn at pinaalalahanang huwag siyang tawaging ganoon dahil ayaw niya sa pangalang iyon. Sagot ni Iris, perpekto iyon dahil tunay niya itong kinamumuhian. Tinanong ni Finn kung bakit nito pinipigilan ang taong kinamumuhian nito. Diretsyong sinabi ni Iris na huwag niyang pakialaman si Will dahil kapag nakialam siya, uusad ang mga kamay ng orasan at wala nang makakapigil sa taong iyon. Nagulat si Finn dahil hindi niya inaasahang maririnig iyon mula sa isang watcher. Itinanggi ni Iris na may espesyal siyang tingin kay Will ngunit nilampasan lang siya ni Finn habang sinasabing siya na ang kukuha kay Will dahil graduation ceremony na at tapos na ang maliliit na laro ni Cauldron.
Lumipat ang eksena sa alaala noong isang taon kung saan tinanong ni Rusty si Will kung malulungkot ba ito kapag nawala siya. Nagulat si Will sa tanong. Ipinaliwanag ni Rusty na matapos silang magkaroon ng mahahalagang alaala, napaisip siya na baka mas mabuti pang hindi na lang sila nagkakilala kung masasaktan lang sila sa paghihiwalay. Agad namang sinabi ni Will na masaya siyang nakilala niya si Rusty dahil napasaya siya nito kaya ayaw niyang marinig ang ganoong kalungkot na salita. Humingi ng tawad si Rusty ngunit sinabi pa rin niyang kapag nakaakyat na si Will sa tore ay maaaring wala na siya sa tabi nito. Inakala ni Will na kulang lang ito sa credits ngunit malabo lang ang sagot ni Rusty. Pagkatapos, sinabi nitong kahit dumating ang araw na iyon ay palagi pa rin niya itong babantayan. Pagbalik sa kasalukuyan, nagising si Will sa bakanteng kwarto matapos mapanaginipan ng alaala. Pagpasok niya sa banyo, napansin niyang bumalik na sa normal ang kulay ng buhok niya. Paglabas niya, nakita niya si Kiki na nakaupo sa mesa ni Rusty at doon niya muling naalala na wala na ito. Tahimik siyang naupo habang iniisip kung ano kaya ang sasabihin ni Rusty kung naroon pa ito. Dahil alam niyang walang say-sagot, tinapos na lang niya ang paghahanda at umalis ng kwarto. Hindi nagtagal, nagtungo ang lahat sa auditorium para sa graduation ceremony kung saan nagsalita si Headmistress Cauldron. Sinabi niyang maraming buhay ang nawala sa trahedya ng Termen Arya kabilang ang mga guro, estudyante, at high mage mula sa tore na nagsakripisyo upang protektahan ang mga tao. Nagbigay siya ng pakikiramay at respeto ngunit sinabi ring hindi sila maaaring manatiling nakayuko dahil ang trahedyang iyon ay hudyat lamang ng paparating na kalamidad. Ipinaalala ni Cauldron na tungkulin nilang dalhin sa hinaharap ang pag-asang kanilang iningatan bago opisyal na simulan ang graduation ceremony ng Rigarden Magical Academy. Pagkatapos, pinatayo ni Edward ang mga first-class students at isa-isang ipinamahagi ang kanilang diploma gamit ang mahika habang tinatawag ang pangalan ng lahat ng 250 estudyante kabilang si Will Surfert. Matapos iyon, inanunsyo ni Cauldron ang mga estudyanteng makakaakyat sa tore. Unang tinawag si Lihana Owenza na May 12. 000 credits, kasunod sina Wignall Lindor, Julius Rinberg, Sion Ulster, Emma Clover, Rusty Nauman, Colette Lawar, Rose Prey Knight, Jerua Marin, Gordon Valley, at Lior Mars. Habang tinatawag ang kanyang mga kaklase, lalo lamang nalungkot si Will dahil alam niyang hindi siya makakaakyat sa tore. Makalipas ang ilang sandali, inanunsyo ni Cauldron na may isa pang estudyanteng pinayagang umakyat sa pinakahuling sandali. Maging sina Workmer at Edward ay nagulat dito. Ipinaalala ni Cauldron na may dalawang kondisyon upang makaakyat. Makakuha ng 7,200 credits pataas at makalikha ng bagong spell. Ipinaliwanag niyang ang spell na naglinis sa kawalan ng pag-asa ng lahat, nagligtas ng napakaraming buhay, at nagprotekta sa kabisera ay nararapat parangalan. Ang pangalan ng spell na iyon ay Courage. Agad na naunawaan ni Will na siya ang tinutukoy kaya tinawag siya ni Cauldron sa entablado. Lumapit si Edward upang tumutol ngunit pinigilan siya ni Cauldron. Sinabi niyang tiyak na may mga hindi sisang-ayon ngunit para sa mga kumikilala sa tapang ni Will bilang tunay na mahika. Dapat nila itong palakpakan. Natahimik ang buong auditorium. Habang unti-unting nawawalan ng pag-asa si Will, isang tao ang unang pumalakpak, si Sion Ulster. Kasunod niya si Colette, Wignall, Lihana, Renes, at maging si Julius. Unti-unti ring tumayo ang ibang estudyante hanggang mapuno ng palakpakan at sigawan ang buong auditorium para kay Will. Dahil dito, ibinigay ni Cauldron kay Will ang Hat of Mercedes at opisyal na inanunsyong maaari na siyang umakyat sa tore. Tahimik lang si Edward habang pinagmamasdan ang lahat dahil ayaw niyang maranasan ni Will ang parehong desperasyong naranasan niya noon. Ngunit tiniyak ni Workner na malalampasan iyon ni Will dahil mahusay niya itong sinanay. Sa pagtatapos ng seremonya, inanunsyo ni Cauldron na ang 50 estudyanteng iyon ay opisyal ng aprobadong umakyat sa tore. Sila ang Grimm Generation kaya tiyak na maraming pagsubok ang naghihintay sa kanila, ngunit kailangan nilang mahanap ang lugar nila sa kalangitan at itaboy ang kasamaan. Habang nagtatapos ang graduation ceremony, binati ni Rusty si Will kahit hindi na siya nakikita nito. Samantala, nanatili si Alf Arya sa tore habang iniisip si Will at sinasabing matagal na siyang naghihintay.